Posible nga karong sunod tuig 2025 duna nay mamahimong IPMR nga mo represent sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Osamis. Kanunduman nga natapos ang termino ni Honorable Relinda Bation isip Indigenous Peoples Mandatory Representative niadtong pitsa 3 bulan sa Hulyo 2024. Sa pagkakaroon bakante ang posisyon sa IPMR sa sangguniang panglungsod o gipahigayon na usab ang selection process sa mga membro niini sa tabang sa National Commission on Indigenous Peoples. Sa guideline sa NCIP matud pa ni Konsyal Dinky Suiso, Vice Chairman Indigenous Committee, nga sa dili pa unta matapos ang termino sa IPMR unom ka bulan ang mulabay, gihimo na unta ang pagpili kung kinsa ang mosunod nga IPMR. Kini ang gikaguol ni Konsyal Suiso basin mateknikal tungod sa pagkabakante sa posisyon. Naay tay guidelines ana ang NCIP, nagpagawa silang guidelines nga dapat tay kuno before mag-expire unta ang term ni Konsehal Relinda Bation, January pa lang, 6 months before siya mo expire o mahuman iyang term sa iyang 3 years nga term, dapat nakahimo na siya og selection process kung kinsay prospective or possible candidates nga mopuli sa iyang posisyon for another round of 1 term, depende na sa guidelines sa NCIP. But nahitabo nga wala yun nakakandak og selection process si Konsehal Relinda Bation mo nang naguol kay ta basig ma-technical ka na wala ay bakante gihapon ang atong seat or ang posisyon isip sa IPMR mo nang the mayor through the letter of kaning Konsehal Relinda Bation nga nangayo siya og kanang namang dutay consultation ordinance ngayon siya pagtugot kung pwede na ba makakandak sa selection process officially. So with the request sa ato ang chieftain na si Relinda Bation na approve niyaging September 17 ang resolution nga okay na pwede na makaproceed ang selection process para kinsay sunod nga IPMR. Now si NCIP naging guidelines sa anang ipagawas nga mauni ang mga pamaagi unsaon maka kita og kinsay ipuli sa atoang bag-o nga IPMR. Tungod nini ang NCIP na may maghatag og guide kung iya na bang ipatawag ang 5 ka ancestral barangay, apil na niini ang federasyon ang ginsilibang labo. Sila na ang magsabot unsay mga requirements, mga qualifications, unsay gikinahanglan nga quality ang sunod nga mahimong IPMR. Kay sa role sa NCIP anaa sila'y ipagawas nga listahan kung kinsa katong prospective possible candidate. So with that, si NCIP na ang maghatag og guide kung iya na bang ipatawag ang tanan natong 5 ancestral barangays, including na nasa sila federation. Ang kining 5 ancestral barangays, naa sila ginatawag nga federation nga ginsilibang labo, which means nga dili lang labo nga barangay kundi katong mga barangay nga ancestral barangay nga giagian sa Labo River. Sumunod ang ginsilibang labo. Now, gikandak ni siya sa 5 federation, kini na sila ang magsabot-sabot unsay mga requirements, qualifications, none of that is qualifications, unsay mga gikinahanglan nga mga qualities of the next IPMR. Sa role ana sa NCIP sa guidelines ana, they were going to have a consensus building. Sa consensus building, magsabot-sabot na sila ipagawas nga mga listahan nga kinsa tong mga prospective possible candidates. Si Konsyal Dinky Suiso, Vice Chairman Indigenous Committee. Ang tibok tribal Subanen community ang modesisyon sa final kung kinsa ang sunod nga IPMR ug human mo gawas ang pangalan, ang certificate of confirmation nga gikan nila ug usab approve sa province ug sa region, posible nga sa sunod tuig anaa nay IPMR. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.